Hi guys, magbabasa po tayo ngayon ng isang verse sa Aklat ni Mormon, sa Book of Mormon. Sa 1 Nephi chapter 1 verse 4. Ito yung time na si Nephi, yung author ng book, is ibinahagi niya yung karanasan ng kanyang ama habang nabubuhay sa Jerusalem. Na yung time na yun is yung mga tao na naninirahan sa Jerusalem is mga masasama. So dito sa verse 4, basahin po natin. For it came to pass in the commencement of the first year of the reign of Zedekiah, king of Judah, my father Lehi having dwelt at Jerusalem in all his days, and in that same year there came many prophets, prophesying unto the people that they must repent, or the great city Jerusalem must be destroyed. So, ang question dito, brothers and sisters, is paano yung Diyos nag-warn sa mga tao sa Jerusalem? Sinabi dito ni Lehi na sa pagsisimula ng paghahari ni Zedekiah, king of Judah, meron ding mga prophets na nangaral at nagpropesya sa mga tao na yung Jerusalem is mawawasak kung hindi sila magsisi sa kanilang mga kasalanan. So sinabi dito prophets, ibig sabihin marami. So yung prophets at that time are Jeremiah, Habakkuk, Zephaniah, and others. Ito yung mga prophets sa Old Testament makikita. Ito yung time na nabubuhay si Lehi sa time na to, sa pag-uumpisa ng paghahari ni Zedekiah, king of Judah. So paano yung Diyos nag-warn sa mga tao? Di ba hindi naman yung Diyos yung bumaba talaga sa kanila dyan sa Jerusalem noon, at ang Diyos mismo nagsabi sa kanila na magsisi, pero nagsugo siya ng mga prophets na magsisi, at kung hindi sila magsisi, yung Jerusalem ay mawawasak. So paano yung Diyos nag-warn sa people? Is sa pamamagitan ng mga propeta. So paano natin i-relate sa ating buhay? Paano natin may apply ito sa ating buhay? So ang Diyos, gumagamit siya ng mga, hindi naman talaga yung Diyos na bababa sa atin, kausapin tayo ng face to face kung ano yung dapat nating gawin sa ating buhay. So merong instances sa ating buhay na gumagamit talaga yung Diyos ng ibang tao o pangyayari para turuan tayo, i-warn tayo sa mga danger at mga bagay nating gagawin. So para sa akin is as a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, is meron yung president ng simbahan is si President Russell M. Nelson. Siya yung buwan propeta sa panahon natin ngayon. Siya yung tinawag ng Diyos para tumanggap ng kanyang salita, at yung mga natanggap niya revelation galing sa Diyos is yun yung responsibility niya na is ibahagi niya sa mga tao. So yun paano natin ma-relate sa ating buhay.
At sa personal na buhay naman, kasi hindi naman yung prophets na pupunta sa akin dito sa bahay at sasabihin sa akin yung mga dapat kong gawin. So yung isang paraan din na pinaalam sa akin ng Diyos yung mga bagay na dapat kong gawin is pamagitan ng Espiritu Santo. Natatandaan natin yung Espiritu Santo is yun yung gumagabay sa simbahan. Ng mga apostoles, si Peter at ang kanyang mga kasamahan at that time na si Jesus Christ umakyat sa langit. So as a member ng simbahan, after natin mabaptize sa totoong simbahan ni Jesus Christ, nandun yung authority na magbigay ng gift of the Holy Ghost. Ito yung privilege o karapatan mo na maging constant companion mo yung Holy Ghost as long as you're worthy, na ito yung gagabay sa iyo sa inyong mga desisyon sa buhay, mga araw-araw na gagawin. Ito yung gift ng Diyos sa iyo after mo mabaptize sa taong may authority, na taong may authority ng priesthood ng Diyos. So nandito na po yung authority na yun magbigay ng gift of the Holy Ghost sa mundo. After ng ibinigay ito ni John the Baptist kay Joseph Smith at kay Oliver Cowdery. At mahigit 200 years na ang nakakalipas, nandito na ngayon sa mundo yung authority na gumawa ng ordinansa kasama na yung pagbibigay ng gift of the Holy Ghost. So ganun yung paraan na nag-warn sa akin sa pagitan ng Holy Ghost. At ganun din gumagamit din yung Diyos ng tao, kahit hindi man miyembro ng simbahan o kahit sino, na i-inspire ng Diyos para warningan tayo o pagsabihan ng ating mga gagawin. For example, sa school, meron tayong mga assignments sa school, at sa group chat makikita na lang natin yung mga classmates natin na nag-remind sa atin ng gawin na natin kasi malapit na yung due date, para hindi tayo malilate sa pagpasa. So maliit na bagay lang siya pero mahalaga siya, is mabuti siya. Ibig sabihin lahat mga mabubuting bagay, katulad na i-remind tayo ng mga dapat natin gagawin, is alam ko na ito ay galing sa Diyos. At katulad din sa paghahanap natin ng ikabubuhay natin, yung trabaho, yung pera, alam natin na mahalaga siya kasi kung wala tayong pera, wala tayong pambili ng pagkain. So kung wala tayong pera, mahihirapan tayong tustusan yung mga bills ng kuryente, tubig, mga baon ng mga bata, at mga panggastos natin sa araw-araw. So yung Diyos, gumagamit siya ng tao o paraan o feeling, idea sa pumapasok sa utak natin kung saan tayo hahanap ng pagkukunan ng income natin. So sa ganong paraan, pinapakita ng Diyos yung kanyang paggabay at pagwa-warning sa atin. So katulad ng nabasa natin is
kailangan ng mga tao noon sa Jerusalem na mag-repent. Winawarningan sila sa pagitan ng mga propeta. So ganun din tayo sa buhay natin, sa personal ng buhay natin. So ginagabayan tayo ng Diyos, kilala tayo ng Diyos, at ginagabayan tayo niya sa ating araw-araw na buhay. At hindi man natin ito na-recognize at nakakaligtaan natin, pero ang Diyos nandyan siya. Yun lang yung sa verse na ito, yung 1 Nephi chapter 1 verse 4. Mahal tayo ng Diyos, winawarningan tayo, tinuturuan at ginagabayan sa ating araw-araw na buhay. So yun lang, hanggang sa muli.